Salamat po sapagkat malaya po kaming makatutulog sa trono po ng inyong biyaya. Lord, kayo po ang nagsabi, huwag na kaming magtubiling lumapit sa trono nyo. At doon po'y kakamta namin ang habang at kalingan nyo, Panginoon. So umaga po ito, sa sandali po ito, tayo po'y sama-samang dudulog, lalapit sa presensya po ng Panginoon. Kailangan po natin sa presensya ng Panginoon, may kapayapaan, may kalakasan, may kapahingahan. Kung sa umaga po ito, meron po tayong mga laban, meron po tayong mga pinagdadaanan. Welcome po. Tayo po'y makalapit po sa presensya po ng Panginoon. Oh, we bless your name, Lord God. Purihin po ang inyong pong banal na pangalan sa umaga po ito. Kayo po ang aming pong itinataas. Kayo po ang aming itinatanghal. Kayo po ang aming pinararanganan. Hallelujah.
Tatanghalan ko, pasasalamat ay sa'yo. Lagi naisip, ikaw lamang walang iba. Sa puso ko'y ikaw lamang. Once again, lagi kang pupuri. Itatanghalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisip, ikaw lamang walang iba. Sa puso ko'y ikaw. Last time, lagi kang pupurihin. Lagi kang pupurihin. Tatanghalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisip, ikaw lamang walang iba. Sa puso ko'y ikaw lamang. Ikaw lamang walang iba. Sa puso ko'y ikaw lamang. The last time, ikaw lamang walang iba. Sa puso ko'y ikaw lamang. Oh, yes, O God. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw lamang ang aming pupurihin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ikaw lamang, O Lord God. Ikaw lamang at wala nang iba, Panginoon. Hallelujah, O Lord. Hallelujah. Salamat, O Lord God. Salamat. Hallelujah. O Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin. Sinasamba, tinadakila, O Lord God, sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, O Lord God. Hallelujah. Cleanse the atmosphere right now, O Lord God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. O Lord Jesus, send your mighty angel. Yes, O Lord God. Hallelujah. There's a block in the atmosphere right now. Come out in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, Jesus, O Lord. Ikaw ang manguna at maghari, Panginoon, sa kalagitnaan namin, O Lord, sa oras na ito, Lord God. Lord, saliksikin mo ang mga puso namin, Panginoon, Lord God. Tunay at totoo na sumasamba sa iyo, Lord God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Linisin mo kami, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Pakalinisin mo kami, Panginoon, Lord God. Lord, buong puso kami nagpapakumbaba sa oras na ito, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, we invite you in our midst, O Lord God. Holy Spirit, we welcome you in our midst, O Lord God. Come, Holy Spirit, come. Oh, Jesus. Hallelujah. Hipuin mo po, Panginoon, sa oras na ito, Lord, ang puso ng bawat isa, Panginoon, O Lord God. Lord, bigyan mo ng kasiyahan ang puso ng bawat isa, O Lord God. Bigyan mo ng kagalakan, O God. Bigyan mo ng kapayapaan, Panginoon, O Lord God. Hallelujah, O Lord. Hallelujah. Bigyan mo ng tunay na napagmamahal na nagmumula sa iyo, O Lord God. Hallelujah, Jesus, O Lord. Hallelujah. Upang nang sa ganon, Panginoon, ang pagmamahal na ito, Panginoon, O Lord God, ay tunay at totoo na may pakita namin sa aming mga kapwa, O Lord God. Hallelujah. Oh Lord Jesus. Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord. We ask you
with your joy. Hallelujah, Jesus. With your peace, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, O Lord God. Salamat, O Lord. Salamat, Panginoon. Lord, sa oras na ito, O Lord God, dalangin namin, Panginoon, O Lord, ang maghahayag ng iyong salita, Panginoon, O God. Lord, dalangin namin, anoint her message, O Lord God. Anoint her lips, anoint your servants, O Lord God, na gagamitin mo sa oras na ito, Panginoon, O Lord God. Dalangin namin, O Lord, na ang mga mensahe na ito, Lord God, whether is rebuke, Panginoon, pagmamahal, pagkukorek, Panginoon, O Lord God, tulungan mo ang puso ng bawat isa sa oras na ito na makikinig, O Lord. Hallelujah, Jesus, upang nasa ganun, Panginoon, Lord God, tunay na ma-receive namin ang mga salita mo, O Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord, patuloy na bigay mo sa amin ang pagpapakumbaba, pusong natuturuan, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Salamat, O Lord. Lord, breakthrough, O Lord God, sa mga finances namin. Breakthrough, O Lord God, sa aming pamilya. Breakthrough, O Lord God, sa aming ministry, O Lord God. Breakthrough, O Lord God. Hallelujah, sa aming buhay. In the mighty name of Jesus. Salamat, O Lord God. Salamat, Lord. Ikaw lamang ang aming hawakan, Panginoon, Lord God. Sapagkat, Lord, hindi namin kaya ang lahat ng bagay dito sa mundo, God, kung wala ka, Panginoon, Lord God. Tulungan mo kami na manatili sa iyong presensya, O Lord God. Hallelujah. Sabi mo nga po sa iyong salita, O Lord God, na Lord, huwag kang umalis, Lord, hanggat hindi mo kami napupuno ng iyong presensya, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah. Salamat, O Lord, sa oras na ito, Panginoon. Puspusin mo ang bawat isa ng iyong banal na spirito, Panginoon, Lord God. At sa aming pagtatapos sa oras na ito, Panginoon, Lord God, naroroon, Panginoon, yung breakthrough, Panginoon. Lalabas kami sa oras na ito, Panginoon. Naroroon, O Lord God, yung breakthrough ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat, O Lord God. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Morning po sa ating lahat. Ayan. Naririnig po ba ako ng maayos? Amen. Ay, napakasarap po magpuri sa Panginoon, no? Yung talagang siya lang po yung itatanghal ng ating mga labi. Siya lang po yung pupurihin natin. Siya po yung maitataas sa ating mga buhay. Napakasarap po, no? Amen. At saka yung panalangin po ni Sis Des, breakthrough. Amen. Breakthrough in all aspects in our lives, no? Kaya sa umagang ito, no? Nandun pa rin po tayo sa tema natin, the battle is the Lord. Okay? Nasa Panginoon ang laban, hindi sa atin. Amen. So before po tayo pumunta sa ating word for today, meron po ba munang gusto magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon? Meron po bang gusto magpatuturo muna bago po tayo dumako sa kanyang salita sa umagang ito? Okay, wala po. Glory to God. Alam ko naman po na everyday po, meron ginagawang maganda ang Panginoon sa ating mga buhay. No? We just need to be courageous to stand in front, no? Para po papurihin ang ating Panginoon. So ngayong umaga po, ang pag-aaralan po natin is about a war of perspectives. Ito po yung ating title for today, a war of perspectives. And yung ating key verse po, matatagpuan po natin siya sa 1 Samuel chapter 17 verse 47. Ang sabi po dito, all those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves. For the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. So ito pong ano na to, ito pong passage po na ito, it is about the story of David and Goliath. Sino po may kilala kay David and Goliath? Amen. Amen. Ito po yung passage na about them, no? So meron po tayong divine truth dito. Ano po? Our divine truth for today is our giants are defeated not through worldly weapons, strength, or human strategy, but by standing firmly in the authority and name of the living God. So araw-araw po, no, every day, we face adversaries. Diba? Sino po ba dito yung walang problema? Wala. I do believe lahat po tayo everyday dumadanas po sa mga pagsubok, may mga temptations, no? Every day we face adversaries that seek to steal our peace, destroy our joy, and mock our faith. In our human weakness,
we tend to look at these trials through the eyes of the flesh, no? We measure the height of the enemy and forget the height of heaven. When we rely on our own understanding, a heavy trial becomes an insurmountable giant. So araw-araw daw po tayong humaharap, Araw-araw po tayong humaharap na sa mga pagsubok po na nagtatangka pong kunin or nakawin po yung ating kapayapaan. Mga pagsubok na sinisira po yung ating kagalakan, di ba? Meron pong mga pagsubok na parang tatanggalan kanya ng joy, di ba? Meron pong mga pagsubok na talagang inaalipusta po yung ating pananalig o yung pananampalataya sa Panginoon. And sa ating kahinaan po bilang tao, madalas po natin tinitignan yung mga pagsubok na ito, gamit po yung emosyon natin, yung mata natin, di ba? Ganun natin tinitignan yung mga pagsubok eh. Sinusukat po natin minsan yung taas po ng problema at nalilimutan po natin yung taas at kapangyarihan po ng Panginoon, di ba? Lagi natin lagi natin na nasusubok na ang taas ng problema ko, pero nakakalimutan mo na mataas yung Panginoon sa problema mo. Di ba? Ang dami po natin na ganon. Kapag po umaasa lang po tayo sa mga sarili po natin pangunawa at kalakasan, yung ordinaryong pagsubok po, even just a little problem or a little trials, nagiging po siyang dampuhalang higante, nagiging giant. Kahit ganito lang siya kaliit, kung doon po tayo nakafocus, tapos umaasa tayo, paano ko ba ito susolusyonan? Umaasa ka sa sarili mo, talagang nagiging giant siya. No? Pero po, pag tayo po, umasa po tayo sa ating Panginoon, malulutasan po yan, magtatagumpayan po natin. Kapag po nasa Panginoon po yung ating pananalig, yung ating pag-asa. Tayo po, bilang Christians, as a Christian or as a believer, we are living in two realities. Na tayo po ay nabubuhay sa dalawang realidad. Visible and invisible. Ibig sabihin po nito, hindi po lahat po ng bagay ay nahahawakan o nakikita po ng ating mga mata. Lahat po ng tao ay dumaranas po sa iba't ibang problema, whether it is visible or whether it is invisible. Para po lalo po natin siyang maunawaan kung ano po ba yung visible and invisible problems na ito, balikan po natin yung kwento po ni David and Goliath. Ay nung naman po na alam niyo na po, pero babalikan lang po natin siya. So, babalik po tayo sa 1 Samuel 17. Hindi ko na po nilagay dito yung buong verse, buong chapter kasi mahaba po siya. So, bibigyan ko na lang po kayo ng background story about it. So, nag-start po siya sa isang giyera, sa pagitan po ng Israel and ng mga Filisteo. And doon po during that war, during that giyera po, sa loob po ng 40 days, yung mga Israelites po, yung hukbo po ng mga Israelita, binabalot po sila ng takot. Bakit sila natatakot? Dahil po kay Goliath. Natatakot po sila, balot na balot sila. They are paralyzed with fear, Dahil nga kay Goliath, kasi si Goliath, based sa mga research, and based sa Bible po, yung tangkad niya, mga 9 feet tall, mga ganon, mataas siya, 9 feet tall. Imagine niyo na lang po gano'ng kataas yung 9 feet tall, And ito pong si Goliath, he is fully armored. Talagang, kung titignan lang po natin sa panlabas namin, talagang malakas. Malakas siya, nakakatakot, parang ganon. King Saul and his soldiers, by that time po kasi, during that time, si King Saul po yung hari, Siya po yung namumuno. So, King Saul and his soldiers look only at the visible carnal reality. The giants, tinignan lang po nila the giant's physical stature. His heavy bronze armor and his massive spear. Because they focus on the natural realm, the entire covenant people of Israel fled in terror. For them, Goliath is a giant who is too big to defeat para sa kanila. Talagang too big to defeat siya. Hindi mo siya matatalo, walang makakatalo. Kasi tinignan lang nila yung physical na anyo ni Goliath eh. So one day po, habang sila ay nanginginig, paralyzed, walang gustong lumaban o sumubok na kalabanin nitong si Goliath, may dumating po sa kampo ng mga hukbo ng Israelita. And ito po ay ang batang pastol na si David. So, dumating po siya, nautusan lang po siya ng kanyang ama na pagdalhan po ng pagkain ng kanyang mga kapatid, yung kanyang mga kuya. Doon nga po sa kampo nila ng mga army. So, David, he wasn't a soldier. Hindi po siya isang sundalo, nor someone who is trained to fight. Hindi po siya trained.
He was just a young shepherd boy na napag-utusan lang ng ama na magdala ng pagkain. So habang siya po ay naghahatid po ng pagkain sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga kuya, narinig niya po itong hukbo ng mga Philistine. Narinig niya po sila Goliath. And ang narinig niya po kay Goliath, he is mocking the armies of the living God. Minamak niya, kinukot siya. He was outraged by the giant's spiritual defiance. No? Narinig niya po na hinahamon po nitong si Goliath ang buhay na Diyos. No, he is like parang dinidisrespect niya po yung buhay na Panginoon. Yun po yung pagkarinig po ni David. Kaya nung narinig niya po ito na parang dinidisrespect mo ang aking Panginoon, you are mocking my God, siya na po mismo nag-volunteer to fight para kay Goliath. Nag-volunteer siya siguro sa galit niya, no? Sa sobrang pagmamahal niya sa Panginoon at respeto niya sa Panginoon, narinig niya namin na makmo sige, lalabanan kita. Parang ganun po. Imagine niyo po, no? 9 feet tall, tapos siguro kasi laki na rin. Yung lalaban, oh. Diba? Imagine niyo po ang liit-liit, tapos kakalabanin mo ganon. Ano kung i-expect natin? Siyempre, kung papalabasin mo nga, kung titignan mo sa sarili mong mata, anong magagawa yung bata? Diba? So what happened is, nag-voluntaryo nga po ito, pumunta siya kay King Saul na akong lalaban, sabi niya. Ako na ang kakalaban kay Goliath, sabi nga nun. Unang-una po, ayaw po ni King Saul kasi nga, para sa kanya, walang magagawa itong batang ito. Ano na lang gagawin mo? Wala kang, di ka eksperto sa pagkikipagdigma, di ka naman train. Yung kakalabanin mo, ang laki-laki, pipisain ka lang yan. Parang ganun, di ba? So, ang ginawa po ni, matibay po talaga itong si David, sabi niya, hindi, kailangan ako yung lalaban, sabi niya, ganun, ako talaga, sabi niya. Ayaw na ayaw talaga ni King Saul. Ngayon, na ginawa po ni David, sabi po niya ganun kay King Saul, sabi niya, he told the king how God power work in him. Sabi niya, ang kapangyarihan ng Panginoon ay nag-work sa akin, sabi niya ganun. God's power work in me. Pinakita niya po, no, ipinaalala niya kay King Saul kung paano po siya niligtas ng Panginoon. So yun po yung parang nag-ano kay King Saul na, sige, sabi niya, gusto mo talaga, sige, sabi niya ganun. So at the end po, napapayag niya po si King Saul na lumaban. Napapayag po ni David si King Saul na siya po ay lalaban kay Goliath. Ngayon po, sabi po ni King Saul na syempre, kailangan mo rin ng protection. Giant yung kakalabanin mo, siya, kompleto ng baluti, may espada, ganyan. So pinaano po ni King Saul yung kanyang espada, yung kanyang spear, yung kanyang baluti, pinasuot po kay King David, no? Pinalo po siya kay King David. Ang problema po, dahil nga maliit itong bata, si David po, hindi makagalaw. Puro ganito yung niya, paano siyang lalakad. Matutumba. So sabi niya, hindi, sabi niya, I won't wear this, sabi niya, parang inano niya po na hindi ko kailangan. Sabi niya, hindi ako makagalaw, sabi niya ganon. So tinanggal niya po yun. Tinanggal niya po yung kanyang gear na binigay ni King Saul. He rejected these worldly weapons, no? Ni-reject niya po yung mga worldly weapons. So, ang ginawa niya po, instead of that spear, the baluti, ano po yung dinala niya sa labanan? Tirador. Tirador? Sling. Tirador. Yung kakain pala. Sling po yung dinala niya, no? Tirador at saka 5 bato. 5 makikinis na bato mula sa sapa. Yun po yung kanyang weapon. So, kung titignan po natin with our own eyes, a giant with complete gear, may baluti, may armor, may espada. Tapos bata na maliit, tapos may dalang tirador at saka 5 bato. Tingin niyo po, kung titignan sa mata, sinong mananalo? Goliath. Diba si Goliath? Kung titignan natin sa sarili nating mata. So yun po yung nangyari. Pumunta po itong si David, parang ibon yung titirahin niya, no? 5 bato, tapos tirador. Yun lang yung dala niya, parang ibon lang eh. So ayun po, pumunta po siya doon nung walang ibang dalang weapon, kundi yung kanyang sling lang and 5 stones na makikinis. So after that, ito na po yung climax po ng story, no? Nung nakita po nitong si Goliath, si David, hinamak po niya ito. Tinawanan niya, pinagtawanan niya, kasi sabi niya, ito yung ipapalaban niyo sa akin, ang paslit na to. Parang ganun po yung niya. Ang liit-liit, sabi niya ganun. Pipasakin ko lang to parang ganun siguro yung nasa isip ni Goliath, no? Pinagtawanan niya, so walang pakalam si David. Nandun pa rin siya. Sugod siya, punta siya doon. Sabi pong ganun ni David, he shouted at Goliath, even though hinahamak na siya ni Goliath na, ha, wala kang
kang ano sa akin, ginaganon na siya. Hinahamak na siya, minamak na siya. Pero hindi po nagpatinag si David. Bagkus he shouted. Ang sabi niya po kay Goliath, "You come to me with a sword and spear, but I come to you in the name of the Lord of hosts. For the battle is the Lord." Sabi niya po gano'n. Ayan po, sa 45 po. Sabi niya po, no? "You come to me with a sword and with a spear and with a javelin. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied." So, ang ginawa po ni David, after shouting this, no, tumakbo po siya, nagpaikot-ikot po siya ng isang bato sa kanyang tirador, at tinira niya po ito kay Goliath sa pool. No, 3-point, kumbaga. So, ang nangyari po, tinira niya po, guided by the invisible hand of God, tumama po yung bato na isang tira niya lang, no, direkta po sa noo ni Goliath. Talagang na 3 shot niya, 3 points, no? Ang tanging unprotected spot po sa mukha ni Goliath is yung kanyang dito po, noo. So, talagang bumaon po yung bato, no? Bumaon po yung bato sa noo ni Goliath and bumagsak po siya ng nakasudsog sa lupa. Bagsak. Pagkabagsak niya, pinuntahan siya ni David, hinila niya yung espada ni Goliath at pinugutan siya ng ulo. Diba? And kasabay po ng pagka-defeat po, pagkabagsak po ni Goliath sa lupa, ay siya naman pong pagkamit po ng Israel ng malaking tagumpay. Nakikita po natin, so church, no, dynamic check po tayo. Sa gitna po dynamic check po tayo sa ating mga sarili, no? Mula po sa kwento ni David and Goliath. No? Kapag po ba may dumarating po sa ating crisis sa buhay po natin, kaninong pananaw po yung tinutularan natin? No? Kaninong pananaw po? Kay King Saul po ba na nakatitig po sa laki ni Goliath, sa lakas ni Goliath? Or kay David po na nakatingin sa Panginoon? Tayo po yung nakakaalam nun eh. Kung sino pong tinitingnan natin when it comes to trials, when we have this crisis. No? The danger, alam niyo po yung danger po ng Christian life? The danger of Christian life is when we try to fight a spiritual war with natural strategy. Yun po yung danger po ng Christian life. Kaya po napakahalaga po na himayin po natin ngayon. Ano nga po ba yung mga pagkakaiba ng mga problemang nakikita po ng ating mga mata sa problema pong gumagalaw behind the scene? Kasi meron pong mga problema gumagalaw behind the scene na hindi po natin nakikita, and that is the invisible problems, no? So now, let us now look closely po at the battlefield of these two realms so we can properly diagnose the giant we are facing. So una po, we need to understand the battlefield, no? Kailangan po natin maintindihan yung battlefield. Saan po ba tayo nakikipaglaban? Or sino po ba yung kalaban natin? Yan po, number 1, understanding the battlefield, the visible versus the invisible. So to fight like David, no, we must first recognize that the problems we see with our eyes are often just the surface layer of a much deeper spiritual conflict. So kung una-una po, the visible problem or the natural realm, ito po these are the tangible experiential challenges of human life. No, they are easily recognized because they affect our physical bodies, our daily circumstances, and our immediate environment. So ito po yung mga visible problems na nakikita po ng ating mga mata, o ito po yung natatamaan po yung ating mga emosyon. So ang unang-una po dyan sa visible problems is physical sickness and decay. Okay, ano po? So physical sickness and decay, it includes disease, aging, pain, and physical death. Sabi nga po ng 2 Corinthians 4:16, therefore, we do not lose heart. Through outwardly, we are wasting away, yet inwardly, we are being renewed day by day. So, physical illness po, pain, and aging are visible symptoms of a fallen creation. No? While we pray for physical healing, our true perspective must recognize that our physical bodies are temporary. No, hindi po siya forever yung ating physical bodies. But our spiritual life is eternal. So yung mga nararamdaman po natin sakit, aging, mga sicknesses,
temporary lang po yung mararamdaman ng katawan natin, no? Okay po, kailangan po natin pahalagahan yung body natin, but more important yung kailangan po natin para pahalagahan is our spirit, no? Yung ating soul, yung ating spirito, kasi yan po yung aakyat, no? Yung ating spirito, yung katawan po natin, maaagnas po yan dito sa lupa, no? Kaya ito po yung dapat natin pahalagahan. Ang pangalawa naman pong visible problem is relational conflict, war, family strife, broken marriage, and societal division. Sabi po ng James 4:1, what causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? So relational brokenness, whether in marriage, families, or the church, is rarely just about lack of communication, no? It is a visible manifestation of an internal spiritual war or selfishness and pride. So meron pong attack pong ginagawa ang kaaway through our relational conflicts, whether it is a family conflict, whether it's sa marriage, or minsan sa mga relationship natin, sa mga kaibigan natin. Those are visible problems na minsan nagkukos siya dahil po sa minsan selfishness, or minsan naman mga pride, ganyan-ganyan po. Pero minsan po meron po siyang nakatagong spiritual warfare, no? Ibig sabihin po, pag nakikita po ng kaaway na talagang nagagamit ang relasyon ninyo, ang pamilya niyo, or talagang napupurihan ng Panginoon, talagang i-attack ka niya. Kaya dapat we need to stand our ground. Kasi pag nakikita niya lumalago ka, no, yung relasyon mo sa kanya talagang may growth, talagang i-attack ka niya. Kaya kung hindi mo alam yung ground mo, kung hindi mo alam kung saan talaga yung pananampalataya mo, talaga masishaken ka. But if you know your truth, if you know your stand, if you know your faith, you will never be shaken. Kahit anong atake pa ang gawin ng kaaway sa buhay mo, sa pamilya mo, sa marriage mo, sa mga anak mo, whatever na gawin niya, pagtangka niyang sirain ito, hindi niya masisira. For you know your God, and for you know your stand. So yun po yung pangalawa, relational conflict. Ang pangatlo naman po is material scarcity. When we say scarcity, yung pong kakapusan. Parang financial problems, ganun po. So kasama po dito yung poverty, famine, financial lack, and economic hardship. Sabi nga po sa Haggai 1:6, you have sown much and harvested little. You eat, but you never have enough. And he who earns wages does so too, put them into a bag with holes. So financial struggle is a visible problem, but it is often tied to an invisible spiritual condition, either lack of alignment with God's principles, or a spiritual attack aimed or destroying peace and generosity. May mga oras po ba na kahit anong kayod po natin parang laging kulang? May mga oras po na gano'n na yung parang, nagtatrabaho naman ako, bakit parang walang natitira? Or kung may sumusobra man, parang hindi ganun kalakihan, kumbaga. Parang enough lang just to end the day, parang ganun, para makakain ka lang, di ba? Pero kung nakagod ka, non-stop ka, hindi ka nag-absent sa trabaho, lagi ka nasa work, may mga part-time ka, pero parang kulang, di ba po? Ang nangyayari po kasi noon, may mga oras po, pag po ganun, pag may mga kulang, baka po yung pitaka po natin ay may spiritual na butas. No? Kapag hindi po naka-align yung ating pananalapi sa prinsipyo po ng Diyos, o kapag ninanakawan po tayo ng kaaway ng ating kapayapaan, ang perang visible po ay madaling maglaho. No? Minsan po kasi we are working too much. We are working non-stop just to gain less of our personal gains. No? Para lang sa pansarili natin, hindi natin minsan nawawala sa atin yung prinsipyo ng Diyos. Diba? Kasi minsan may mga tao po na talagang nag-work lang kasi gusto lang yumaman. Gusto lang ito, gusto lang ng selfishness, greed. Yun po yung nangyayari. Pero if we are working, and by that, through working, sa pagtatrabaho po natin, napupurihan ng Panginoon. No? Doon sa mga pumapasok sa atin, napupurihan ng Panginoon, He is glorified. Hindi po tayo makakaranas ng pagkukulang. No? Kaya lang tayo nakakaranas ng kakulangan because of our greediness also. Diba? Minsan, nandun na meron ka na gusto mo pa, you want more. You want more and more. So, nangyayari, napapalayo tayo sa
ano ng Panginoon, sa alignment niya. Kung ano ba talaga yung will niya sa buhay natin. Minsan mas marami pa tayong oras dun sa pagtatrabaho kasi gusto natin kumita ng marami. Wala na tayong oras sa Panginoon. Kaya kahit anong gawin natin kayo, wala pa rin sobra because we have problem. Tayo na po yung may problema. Kasi wala na po tayo doon po sa alignment ng Panginoon. Kung alam po natin that God is our provider, na nagpo-provide po siya every time sa atin, hindi po tayo makakaranas ng kakulangan. Amen. Kahit yung trabaho mo, 3 hours lang, hindi ka makakaranas ng kakulangan. Kasi you know your strength. Kilala mo yung Panginoon mo. That He is your provider. Na kahit anong mangyari, may provision na papasok sa'yo. Diba? Kaya wag po tayo minsan magtaka na bakit lagi ako kulang? Bakit laging kulang? Nagtrabaho ako 7 to 7, sabi gano'n. Nagtrabaho ako ganito, ganyan. Bakit walang natitira? Negative ba ako? Parang gano'n, di ba? Bakit kaya? It's because mali na po yung ating prinsipyo sa Panginoon. Hindi na po tayo naka-align sa Panginoon. Nawawalan na po tayo ng oras sa Panginoon. Huwag po natin kalimutan, lahat po ng trabahong dumarating sa atin, yung mga pananalaping pumapasok sa bangko natin, it is God's. Yes, amen. Siya po yung nag-provide niyan. Siya po yung nagbibigay niyan. Kaya wag po natin iasa lahat sa sarili natin na I need to work. I need to work alat, na nakakalimutan mo na yung Panginoon. Yes, you need to work. Pero sa pagtatrabaho po natin, wag po sana natin kalimutan ng Panginoon. Amen. No? Sa pagtatrabaho po natin, dapat hindi po mawala ang Panginoon sa atin. And doon po natin mararanasan yung provision ng ating Panginoon sa buhay natin. Sino po dito nakakaranas ng provision ng Panginoon? Amen! Lahat po tayo, I do believe, no? Kahit nga mawalan tayo ng trabaho, minsan bigla na lang dahil nakaasa po tayo sa Panginoon, hindi sa sarili natin, biglang may darating na trabaho, di ba? May darating na provision, di ba? Kasi hindi po tayo pagkukulangin, hindi po tayo gugutumin ng Diyos. Yun po yung nasisigurado ko sa inyo. So, kailangan po natin tanggalin, no? Sa ating mga isip, mga puso na kailangan ko mag-work para mabili ko to, para yumaman ako, para wag po. Kailangan po natin mag-work po tayo, na mapapurihan po ang Panginoon, na may magawa po tayo, maitulong po tayo sa mga nararanasan po natin na blessing. Yun po, we need to give back sa ating Panginoon. So yun po yung isa po sa mga problema or mga visible problems. Ang pang-apat naman po is mental and emotional distress. Anxiety, depression, grief, and overwhelming fear. Sabi po ng 2 Timothy 1:7, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and love and of a sound of mind." So chronic anxiety, panic, and depression are felt in the natural-minded body. But their root is often an atmospheric spiritual battle trying to choke out the peace that passes understanding. So yung utak po natin, no? Ito po yung control room ng buhay natin. Our mind. No? It's our control room. At yan po yung unang gustong sakupin o bombahin ng kaaway. Diba? Yan po yung unang yung binubomba. Paulit-ulit po yan magtatanim ng negativity. Si tanim po, mahilig po yan magtanim ng negativity sa mind natin eh. O yan po yung lagi niyang magtatanim yan ng kasinungalingan, magtatanim yan ng inggit, magtatanim, kung ano itatanim niya dyan. No? Kaya napakahalaga po na may salita po tayo ng Diyos. Amen. Napakahalaga po na tayo ay nabubuhay sa salita ng Diyos. Amen. So that in times of distress and anxiety, kasi kapag po tayo ay nabubomba po ng kaaway, no, na ganito, ng mga kasinungalingan, mga negativity, babalutin na po tayo ng takot eh. Diba? Pag tayo po ay walang salita ng Diyos, babalutin ka ng pangamba, parang nasisira yung pananampalataya mo, at higit sa lahat masisira yung ulo mo. Gusto niyo po bang mabaliw? Pag napuno po na ng negativity, mababaliw po tayo. I do believe wala pong gusto mabaliw dito. Diba? Mababaliw po tayo. Kaya wag po natin hayaan na ang boses po ng kaaway, mga kasinungalingan ng kaaway, ang siyang maghari sa ating mga isipan. Huwag po natin hahayaan yun. Bagkus, batuhin po natin yung ating isipan ng pangako ng Diyos. No, yun po yung ating bombahin, pangako po ng Panginoon. Let us use our authority to rebuke and cast out anxiety, fear, or depression. Whenever you feel like something is whispering into your head pag may bumubulong, bulungan mo rin, i-rebuke mo. Di ba?
Batuhin mo na pangako ng Diyos, batuhin mo na salita ng Diyos. Diba? Magbasa po tayo agad ng Biblia, manalangin po tayo agad. Para hindi na po magkaroon ng puwang ang bulong po ng kaaway sa atin. Kasi pag in-entertain po natin yung bulong ng kaaway, wala na, talo na po tayo. Matatalo ka na. Kasi yun na yung mananaig eh. Yung bulong ng kaaway na, you are not enough. Pinagpalit ka na. Ganito, ganyan. Yun po yung mananaig. Diba? Kaya wag po natin hayaan na magkaroon po ng puwang ang kaaway sa atin, sa ating mga isipan. Kasi pag yan na po yung nag-control sa atin, masisira na po tayo. Masisira na po tayo ng utak. Mawawalan na po tayo ng peace. Tatanggalin niya po yung kapayapaan po natin sa buhay. Diba? Huwag po tayong gumaya sa hukbo po ng Israel na na-paralyze sa takot for 40 days kay Goliath. Diba? So if the attack is from the spirit of fear, hindi po natin ito matatanggal sa paglilibang lang o pagdadivert ng attention natin para makalimutan po natin yung bumabagabag sa atin. We cannot fight a spiritual attack with a natural distraction. Kailangan po natin itong tapatan, no, with a much more power kapag may ganun na pong attack sa atin. And that is the help of the Holy Spirit. Salita po ng Diyos. So pag may mga ganun na po, ang una po natin gawin is lumuhod na po tayo, panalangin na po natin. Humingi na po tayo ng tulong sa Panginoon na i-clear niya po yung mind natin. No? Tanggalin niya yung mga bumubulo, mga distraction. Bigyan niya po tayo ng peace pag mga ganun na po. Kaya huwag naman po natin i-entertain. Kasi minsan sa atin, nag-i-enjoy pa tayo, may-entertain pa natin eh. Gustong-gusto ko na i-stress. Parang ganun. Huwag po natin i-entertain. Tanggalin na po natin. Ang gawin po natin, let us turn our worries into worship and our panic into prayer. Yun na po yung ating gawin natin. Okay po? Amen. So, dito naman po tayo papasok sa ating invisible problem. So, the spiritual realm. The invisible problem, these are the hidden, underlying forces, attitudes, and spiritual realities that drive human suffering and separation from God. David knew that Goliath was not just a physical soldier, but also a spiritual threat, defying the living God. So, internal, invisible problems, the human heart, dito po tayo mag-umpisa. Meron po kasing dalawa na internal na invisible problems, yung internal po and yung external. So, unahin po natin yung internal invisible problems, which is the human heart. So, unang-una po is spiritual blindness and deception. No, ito po yung inability to perceive spiritual truth or reality. So, ang puso po natin, mabilis po tayo mabulag. Kung sa utak, ito po yung control room natin, yung puso po mabilis po mabulag yan. No? Nagkakaroon po tayo minsan ng spiritual blindness and deception. Minsan hindi po natin alam, no, na ma-perceive ano ba yung katotohanan. What is the truth or what is the reality? Diba? Minsan nawawala po tayo doon. Nawawalan po tayo ng discernment. Ito po yung pagwala po tayong discernment of the Holy Spirit. Hindi po natin maano kung tama ba yung ginagawa natin or bulong ba ng Panginoon, bulong ba ng tao, bulong ba ng kaawa yung ating naririnig. Kaya napakahalaga po talaga na tayo po ay nabubuhay sa salita po ng Diyos. Tayo po ay nananangan for that, so that we can have that discernment, that spiritual discernment, para po malayo po tayo sa mga deception, no? Para po matanggal po tayo dun sa spiritual blindness. Kasi minsan bulag po tayo sa katotohanan eh. Diba? Bulag po tayo sa mga katotohanan, bulag po tayo sa mga kamalian. Diba? Kaya napakahalaga po talaga na meron pong discernment ang bawat Kristiyano, so that hindi na po tayo maligaw po ng landas. No po? Yun po yung una, spiritual blindness and deception. Pangalawa naman po is identity misplacement or idolatry. Looking to created things, money, status, people's self, for the security, worth, and purposes that are meant to be found in God alone. So ito na po yung identity misplacement. Iba na po yung ating mas pinapahalagahan. No? Minsan mas pinapahalagahan natin yung mga bagay-bagay, yung pera, yung status natin, yung ibang tao, sarili natin. Nawawala na po yung, kumbaga, mas ina-idolize po natin yung ibang bagay kaysa sa Panginoon. Kumbaga, sa buhay po natin, mas napapahalagan po itong ibang bagay or napupurihan itong ibang bagay kaysa sa Diyos. So, yun po yung nagkakaroon po tayo ng identity misplacement. And it is a problem of a human heart also.
So dapat po, kasi sa Christian, alam po natin sino lamang po yung talaga natin kailangan pagharian po ng ating mga buhay. Yun lamang po ang Panginoon. Bilang Kristiyano, dapat alam po natin kung sino lamang yung i-idolize natin, kumbaga. And it is God alone. Amen. Hindi yung katabi mo, hindi yung artista, hindi yung trabaho mo, hindi yung boss mo, only God. Kasi pag na-divert na po yung ating pag-idolize, no, nawawala na po tayo sa linya sa Panginoon. So wag po natin hayaan na hangaan, pwede pong humanga, pero pag too much na po yung paghanga, nawawala na po na si God po yung number one, mali na po. Okay po? So, let us also tignan din po natin yung mga sarili natin na baka minsan mas hinahangaan na po natin yung sarili natin kaysa sa Panginoon. Or minsan, mas masyado na po tayo naglilin sa mga sarili natin kaysa sa Diyos. Nagkakamali na po tayo doon. Dapat po lagi po tayo maglilin lamang sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, yun po yung pangalawa. Pangatlo po is the sin nature, internal rebellion. The inherent human tendency towards self-centeredness, pride, and independence from God. Internal rebellion, ito po yung pag gusto po natin na parang self-centeredness. Gusto po natin na laging tayo lang yung napupurihan. Dito na po papasok yung pride din. Yung mga gano'n niya, kahit alam natin may pagkakamali tayo. Hindi ako mali. Yung kahit alam mong mali ka, pinipilit mo na hindi ka mali. Tama ka. Self-centeredness, rebellion, sin nature, yan na po yung ng Kristiyano sa libutan po. The number one sin is pride. Diba? Minsan tayo hindi natin nakikita na kala natin we are humble pero hindi na pala. No? Minsan namumuhay na tayo sa pagmamataas, sa pride, mga ganyan. Gusto natin laging tayo, laging ako yung tama. Kahit mali na yung ginawa mo. Kahit sinabi mo 1 + 1 = 1, mali ka na, sasabihin mo tama ka pa rin. Diba? Doon na po tayo nagkakalito-lito pag sa pride po. Kaya dapat po talaga, bilang isang Kristiyano, kailangan po talaga natin mamuhay sa pagpapakumbaba. Tanggalin po natin if we feel, no, if tingin natin na minsan nagiging boastful, meron tayong pride, na ayaw na natin nagpapakumbaba, ipalinis po natin sa Panginoon yan. Ipatanggal po natin kasi hindi po maganda na mabuhay po tayo sa mga ganitong bagay, no? Nagkakaroon na po tayo ng internal rebellion, hindi po natin alam. No? Kaya tanggalin po natin sa buhay po yan. Yung pride po, yung self-centeredness, wala pong puwang yan sa buhay ng mga Kristiyano. Amen po ba? Dapat po yung mga fruit of the Holy Spirit lamang. Yun nasa puso po natin at yun po yung dapat natin ipinamumuhay. So, pang-apat na ba tayo? 1, 2, 3, 4. Pang-lima na po tayo. Unforgiveness and bitterness. Sino po dito yung bitter? May bitter po ba? Ang palaya lang yung bitter, no? Sino po dito yung hindi pa nakakapagpatawad? Meron pa po ba? I do believe wala na po, no? Unforgiveness and bitterness, hidden roots of resentment that pollute a person's inner life and twist their perception of reality. Hebrews 12:15. Sabi po dito, see to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and cause trouble, and by it many become defiled. So dapat po, no, ito po yung mga hindi po natin nakikita minsan, no. Akala natin, okay na, napatawad na natin. Pero minsan may sakit ka pa ng loob. Hindi mo pa siya fully napatawad, mali po yun. Dapat pag sinabi po natin na napatawad na kita, napatawad mo na. Wala nang bitterness, wala nang kung ano man. Kasi pinatawad mo na yung tao eh. Bakit kailangan mo magbalik-balikan? Diba? Dapat complete forgiveness. Pag sinabi, kasi yung alam niyo po, kung ang Diyos po nagpapatawad, sino ka para di ka magpatawad? Diba? Hindi ka naman Diyos. Diba po? Dapat po magpatawad po tayo. Kung gusto po tayo natin na patawarin po tayo ng Panginoon, kailangan patawarin mo muna ang kapwa mo. Come on. Diba? Kasi pag hindi mo pinatawad ang kapwa mo, paano ka papatawarin ng Panginoon? Diba? Sasabihin niyo, hindi ka na aakyat ka doon. O, salanin, kumanira, ano na. O, pangalan mo, ganito. Sasabihin, anong pangalan mo? Sasabihin mo, pangalan mo, Hazel po. Sabihin ko, for example.
O hindi ka pwede patawarin ng Panginoon, hindi mo pinatawad si ganito, bumaba ka doon. Di ba ang sakit? Yun na yung ano mo, yun na yung problema mo. Okay naman, nagawa mo lahat, pero hindi ka nakapagpatawad, pinababa ka doon. Di ba? Ang sasabihin mo, sige po, papatawarin ko na, too late. Di ba? Too late. Bago pa po maging huli ang lahat, sa mga hindi pa po nakakapagpatawad, magpatawad na po tayo. Di ba? Wala po puwang ang unforgiveness sa buhay natin. Alam niyo po, pag meron po tayong unforgiveness, tayo lang po yung mabibigatan, promise. Kasi yung hindi mo pinatawad, ang saya-saya ng buhay, oh. Kasi na hindi ka makatulog. Di ba? Wala kang kapayapaan. Bakit ako hindi ako makatulog? Eh, siyang saya niya. Di ba? Kasi nga meron kang bigat na dala sa dibdib mo. Pero kung pinatawad mo na yan, wala kang nangiisipin pa. Ang sarap na natulog mo, maghihilig ka pa. Di ba? Kaya tanggalin na po natin yung bitterness, yung unforgiveness sa mga puso natin. Magmahalan po tayo. That is what God's want, di ba? Magbibigay po tayo. Hindi po magkasakitan ng loob. Hindi po yung magkaroon ng unforgiveness, mga bitterness, o kung ano man. Kasi po, pag merong unforgiveness and bitterness, meron po pride. Amen? Kaya kung wala po dapat pride, kung sinasabi mong humble ka, forgive. Amen? Amen. I do believe lahat po nakapagpatawad na. Hallelujah. Come on. So, doon na po tayo so yun po yung ating mga internal and visible problems, no? So, pupunta po tayo ngayon sa external. Kung kanina po internal, ngayon po external. Amen. So, external and visible problems are part of the unseen spiritual realm acting against us. It refers to a spiritual battle or negative spiritual forces that originates outside of us, but directly attacks our life, family, or circumstances. So ano po ba itong, ano po yung una dito? Una po is spiritual warfare, no? The influence of unseen adversaries force, often referred to as demonic or darkness. Sabi po ng Ephesians 6:12, sabi po niya dito, for our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authority, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So yung real enemy po natin is never the person sitting across from you. No, hindi po yan, hindi po yung katabi mo yung real enemy mo, kung nakasakit sa'yo yan. Hindi po yan yung real enemy. People are not our enemies. They are the battlefield minsan. No? Pero hindi sila yung kaaway natin. Ginagamit lang sila ng mga kaaway. Kaya huwag ka na magpagamit. Sabihin mo naman sa katabi mo, gamit ka na. Diba mo? Diba? Sabihin mo naman, huwag ka na, hindi nga ikaw yung kaaway ko, pero huwag ka naman magpagamit. Diba? Minsan kasi may mga tao na mas gamit pa ni tanin kasi sa paggamit ng Panginoon. Diba? Yeah, exactly. Ang sakit nun, diba? Kaya sabihin mo, huwag ka na magpagamit. Oo, ginagamit ka. Pero tama na. Enough is enough. Diba? Sa Diyos ka naman magpagamit. Diba? So, tandaan po natin, yung mga tao po, yung mga enemy natin, sila po yung hindi po natin sila kaaway. Yung mga nakasakit sa atin, nagamit lang po sila ng kaaway. Ginagamit lang sila para inisin ka minsan. They are the battlefield. Tandaan po natin, the real enemy is the unseen kingdom of darkness trying to manipulate circumstances to make you fall. Ayun po yung real enemy, no? Kaya wag po tayong magalit sa ginagamit ni Taning. No? Wag po tayong magalit sa kanila. I-rebuke na lang po natin sila na, ay rebuke, wag kang magpagamit kay Taning, magpagamit ka sa Diyos. Ganun na lang po. I-rebuke po natin sila, no? Pero sana wala na magpapagamit dito, no? Wala na po magpapagamit na mainis ng apo o kung ano man. Tanggalin na po natin yun. So, yun po yung ating una yung spiritual warfare. Basta every time po na kunwari may nakasakit sa atin o merong alam natin na ginagamit o kung ano man, let us pray for them na lang. No, let us pray. Hayaan po natin ang Panginoon na mag-work sa kanyang buhay. Di ba? Kasi minsan, hindi naman natin maano yan minsan na okay, we can tell them words na ganito. Pwede natin silang sabihan. Pero minsan kasi, dahil gamit na siya, ni Taning, bombardo na yung utak niya, wala na pumapasok sa positivity, hindi na pumapasok yung kung ano mong sinasabi mo sa kanya dahil binomba na siya ni Taning. Siya na, baka mamaya siya na yung pumalit kay Taning eh. Diba? Pero huwag na, papanalangin na lang natin. Ipanalangin na lang natin sa Panginoon. Ipapasa Diyos na lang natin na, Lord, ibalik mo siya sa presensya mo. Ano na lang, Lord, linisin mo kung ano man yung gumugulo sa utak niya. Ipanalangin na lang natin kasi
gagawin lang natin sa sarili natin kalakasan, wala talaga tayong magagawa dahil gamit na eh. Di ba? So, ipanalangin na lang, ipasa Diyos na lang po natin lahat. Kung meron man pong tao na ginagamit ng kawisan na wala po dito, I do believe, wala. So, kaya ipapag-pray na lang po natin lahat sa ating Panginoon. So, yun po yung una. Pangalawa naman po, generational iniquities or patterns. Unseen spiritual or psychological dynamics passed down through families that predispose individuals to certain vulnerabilities or struggles. So certain addiction, anger issues, or cycle of divisions aren't just coincidence, no? Or bad habits. They are unseen spiritual dynamics passed down through family lines that must be broken by the authority of Jesus Christ. No? So yung mga kunwari, bakit nakikita mo yung anak mo, bakit yung ganito magagalit? Namamana pala yun. Hindi lang po yung sakit yung namamana, pati po yung mga minsan pag-uugali. Kung yung anak mo marites, ibig sabihin marites ka din. Ganun po siya, di ba? Kung magagalitin ka, tapos yung anak mo magagalitin, alam mo, namamana po yan, no? O kung ibig sabihin naman, sinungaling ka, tapos yung anak mo bakit nagsisinungaling sa'yo, isipin mo kanino niya naman na yun. Di ba? Pero kung mga magaganda lang po yung mga fruit, mabait ka, nakita mo yung anak mo mabait, ay talagang sa'yo naman na yan. No? Kaya po, kung ano po yung gusto natin maging character ng mga anak natin, dapat yun po yung character natin. Bilang magulang, no? Kung gusto po natin maging matalino yung anak natin, dapat character mo din yan. Di ba? Kaya huwag po tanggalin po natin yung mga character na hindi magaganda kasi namamana po yan. It can be passed through generations to generations. Dahil hindi lang po nakikita. Siyempre, namamana rin. Kung mga yung sakit nga namamana, diabetes nga namamana. What more yung ugali pa, di ba? Kaya anuhin po natin. Tanggalin po natin siya. So, ngayon po, no, now that we understand the battlefield, that our visible struggles are actually caused by invisible spiritual roots. Ang question po dito here, now ngayon is, how do they actually affect each other in our daily lives, no? Just like David realized that Goliath wasn't just a big soldier, but a spiritual threat, we need to see how the natural symptoms connect to the spiritual causes. So ngayon po, tignan po natin yung two realms, kung paano po sila mag-interact so we can stop fighting the wrong enemy. Sige po, pa-next pa po. The biblical connection, connecting the symptom of the root. So ito po yun. So dito po sa visible symptoms natin, or visible problems, yung symptoms po niya is chronically broken relationship. Ano po yung cause ng broken relationships? Pride, unforgiveness, or spirit of division. No? Dito naman po sa paralysis by anxiety or panic attack, yung cause po niya, kaya po tayo nagkakaroon ng ganyan, is a deeper spiritual battle with fear or lack of trust in divine sovereignty. Kaya minsan nagkakaroon po tayo ng fear, ng panic attack or anxiety kasi minsan wala po tayong tiwala sa Panginoon or sa kakayahan niya po kung ano man po yung kaya niya gawin. And then, addictive behaviors, symptom, ang spiritual cause po niya is a spiritual hunger or void being filled with a counterfeit comfort. Ibig sabihin po niyan, meron po tayong ganitong behavior, meron po tayong ganitong symptoms, nagkukulang po tayo sa totoong spiritual hunger. Ano po ba yung spiritual hunger? Salita ng Diyos. Nagkukulang po tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya po nagkakaroon po ng addictive behaviors na dinadivert po natin yung attention natin sa ibang bagay. Lastly po, financial greed or hoarding, scarcity, an invisible spirit of fear regarding survival and scarcity, kung saan po tayo gusto natin talagang kayod, tapos nagkakamali po yung ating alignment sa Panginoon, or meron po tayong fear na magkulangan, di ba? Ma-fear na magkulangan, wala na makain, ganyan-ganyan. So, nangyayari po doon, yung binabagsakan po nun, wala po tayong pagtitiwala sa Panginoon or sa kanyang kapangyarihan na He can provide. Amen po ba? So, ito po yung visible problems. Kung nagkakaroon po tayo ng mga ganitong problema, tingnan po natin, baka meron po tayong problema spiritually. So, ito po yung mga, para alam po natin kung paano po natin susolusyonan minsan yung ating mga pinagdadaanan. So, with this framework, lasting resolution to a visible problem requires addressing the invisible root through spiritual means, such as prayer, self-reflection, forgiveness,
and alignment with spiritual truths. David didn't bring a military armor to a spiritual defiance. He addressed the spiritual root. In-address niya kung ano yung kahinaan ni Goliath. Wala siyang Diyos, no? So ngayon kung malinaw na po sa atin yung ugat ng laban, hopefully, malinaw na po talaga. Sana nga. Sana po malinaw na talaga, no? So ngayon, balikan po natin si Goliath at si David at Goliath. Dahil alam po ni David na si Goliath po ay isang spiritual threat or spiritual battle, he engaged the enemy with a completely different mindset. No? Paano nga po ba natin mapapabagsak yung higante o yung ating mga problema? So let us look at David's strategy. Ito po yung mga strategy ginawa po ni David. Dalawa po ito. Unang-una po, reject worldly reliance. No? Not by wars, but not by sword or spear. Sabi po sa 47:8, all those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves. So kung titignan po natin dito, di ba? Inano po ni Saul yung armor. He tried to force David to wear the heavy bronze armor and carry his sword. But David took it off saying, I cannot walk in this. Di ba? Sabi niya, hindi ko kaya magano dito. So ito po yung trap po ng worldly strategy. Si King Saul po, he trusted in physical armor. The world tells us to fight visible problems with carnal weapons. And if it's a financial crisis, no, we hustle and hoard. And if it's a marriage we fight, we use anger or manipulation. So ang ibig sabihin po nito, we cannot defeat a spiritual giant using human willpower. No? Or worldly tactics, hindi po natin madidefeat ang spiritual giant kung ang gamit po natin yung sarili po natin kakayahan or worldly tactics. No? Kung gagamitin po natin yung lakas at laman natin at sarili nating diskarte, laban po sa mga pagsubok, mapapagod lang po tayo tapos talo pa rin. Di ba po? Like David, we must drop the armor of self-reliance and put our full trust to God. Yun po yung ginawa niya eh. I-drop mo lahat ng worldly weapon mo, ibigay mo sa Panginoon ng pagtitiwala mo. Yun po yung dapat natin gawin. So ano pa po yung ginawa ni David bukod sa hindi niya po pagtanggap sa worldly reliance? If we can see, David didn't just drop the armor or the physical armor. He did something even more radical. He completely changed who the enemy was fighting. Instead of keeping the fight personal, he legally handed it over to God. So yung una po, reject worldly reliance. Sa Panginoon po tayo magtiwala. Ang pangalawa naman po is, let us reassign the opponent. No? For the battle is the Lord's. Yan po yung ating tema. Sabi po sa 47b ng 1 Samuel, for the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. So kailangan po i-shift po natin yung ownership. Kung makikita po natin, the moment David stepped into the field, it was no longer David versus Goliath. It became Goliath versus the Lord of Hosts. No? So kumbaga, ang Panginoon na po nakikipagdigma kay Goliath sa katauhan po ni David. Amen. No? Ganun po yung nangyari. So ano po nangyari after that? The giant shrinks in God's presence. Yung malaking dambuhala yung higante, parang nag-shrink siya lumit kasi liit ni David. Diba? Kasi ngayon yung Panginoon na po yung lumalaban. Hindi na yung sarili ni David. Ang Panginoon na po. So our sickness, our problems, no? And our anxiety are massive compared to us. But the moment we hand the ownership over to God, they became completely microscopic compared to the living God. No? Kapag sinabi po natin, the battle is the Lord's, ibig sabihin, hindi na po natin kaaway ang problema dinadala po natin. Ang ibig sabihin po nito, ipinasa na po natin ito sa Diyos. Ipinasa Diyos na po natin kung ano man yung battle na pinagdadaanan natin, no? Wag na po natin problemahin. Pag sinabi mo, the battle is the Lord, wag mo nang problemahin. Tama na. Tapos ka na doon. Kasi pinagkatiwala mo na sa Panginoon eh. And kung titignan po natin sa buong Biblia, no? Kapag po ang Diyos ang pumasok sa eksena, kapag po ang Diyos ang nakipag-battle sa kung anumang battle na meron ka, wala pong natatalo. Amen. Diba? Meron na po bang pinasukan ng Panginoon na eksena na natalo ang nagtiwala sa Kanya? Wala pa, di ba? Wala pa. Kaya po hayaan po natin, no? Huwag po natin labanan yung mga laban na hindi natin kaya.
No? Ibigay po natin sa Panginoon. Kasi may mga laban na we cannot defeat. We cannot fight. Only God can. No? Kaya pag sinabi natin, the battle is the Lord, give it completely to God. Wala na pong what ifs, wala na pong why, wala na pong ano-ano. Give it to Lord. Kaya wag na po, pag po kasi binigay natin kay God lahat ng battle natin, we don't need to stress, we don't need to lose sleep, trying to figure out how to win anymore. Ang kailangan lang po natin gawin is our only job is to be like David, no? Stand in faith, stay obedient, and watch God do the heavy lifting, no? When God fights for you, victory is already guaranteed. Yun po yung tatandaan natin. Kaya kung meron man po tayong mga battle right now, right this moment, meron po tayong mga pinagdadaanan, tandaan niyo po, the battle is the Lord's. No? Ang Panginoon po siya makikipaglaban, makikipagdigma para sa inyo. And I can guarantee you na mapapanalunan niyo po lahat po ng laban na pinagdadaanan niyo. Kung ang Diyos po ang siyang papasok sa eksena. Amen po ba? So for our conclusion, dito na po tayo magtatapos. As we close po, no, let us remember always how the story of David and Goliath ended, no? David ran toward the giant with nothing but a sling and a few smooth stones. To the natural eye, a boy with a pebble was a joke to an armored giant. But David was operating in the invisible realm, no? When he launched that stone, it was not just a human force behind it. It was the invisible, sovereign hand of God that guided the pebble directly into the only unprotected spot on Goliath's forehead. So God took a tiny visible object and used it to execute an invisible spiritual victory. No? So the enemy thinks, yung kalaban ko, he thinks, iniisip niya, he has your life completely locked down. Yan po yung iniisip ng kaaway. The enemy thinks, he has your life completely locked down. But what the devil calls an absolute stronghold, God calls a setup for a takedown. No? It does not take a massive military strategy to win. It just takes a mustard seed step of radical faith. Kaya church, always remember po, no? Whatever battle you are facing right now, surrender it all to God. I-surrender na po natin. Huwag na po natin labanan pa. For the battle is not yours to fight, but it is the Lord's battle. So keep your faith, put your whole trust in Him, guard your heart and mind, and keep your peace. For your win and victory is on its way, for the Lord is the one fighting for you. Kaya wag na po tayong magpapagod pa, wag na po natin hayaan na sirain pa ng kaaway yung pananampalataya natin, yung kapayapaan natin. For the Lord is fighting for us. At siya po yung magbibigay ng kapayapaan, kagalakan sa ating mga buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Is
to you, Panginoon. Lord, you know the heart of your people right this moment, Panginoon. Lord, alam mo yung kanya-kanyang battles, kanya-kanyang giant, Panginoon, na hinaharap ng inyong mga anak, Lord God. Lord, this morning, we surrender everything unto you, Panginoon. Lahat po, Panginoon, ang nararanasan, na bigat, problema, o kung ano man, Panginoon, ng iyong mga anak, Lord, binibigay po namin ito, Lord God, sa iyong mga kamay, Lord God. Lord, hinahayaan po namin na kayo ang lumaban, Panginoon, sa mga problemang ito, Lord God. For with our own strength, Panginoon, wala po kaming magagawa, Panginoon. Wala po kaming maipapanalo gamit lamang ang sarili namin kakayahan, Panginoon. Kaya we are now here, Panginoon, surrendering everything unto your hands, Lord God. Kaya, Lord, kayo ang mag-move sa buhay ng bawat isa, Lord God. Kayo, Panginoon, ang magbigay ng kapayapaan, kagalakan, Lord God. Lord, ano man yung binubomba na negativity ng kaaway, Lord God, we rebuke it in the name of Jesus, Lord God. For the words of the enemy, has no right, Lord God, to control us, Lord God. Wala akong puwang, Panginoon, ang boses ng kaaway sa iyong mga anak, Lord God. Kaya, Lord, right this moment, talk to us, Panginoon. Right this moment, Panginoon, kayo ang panguna sa amin, Lord God. Huwag niyong hayaan, Panginoon, na mawala kami sa linya, Lord God. Huwag niyong hayaan, Panginoon, na bumagsak ang aming pananampalataya, Lord God. Dahil, Panginoon, niligtas niyo na po kami sa mga ganitong pagkakataon, Panginoon. Kaya alam namin, Lord God, na muli niyo kami ililigtas, Lord God, sa mga kabigatan na aming nararamdaman, Lord God. Kaya, Lord, right this moment, Lord God, we rebuke all the works of the enemy, Panginoon. We cast out any bitterness and unforgiveness, Lord God. Lahat po, Panginoon, ng kabigatan na meron ng bawat isa, we cast it all out, Lord God. And Lord, ngayon po, Lord God, ang ipinapamuhay po namin, Lord God, what we are declaring, Lord God, is your love, your peace, your joy, Panginoon. A breakthrough, Lord God, a revival to everyone, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon. Tunay nga na kami dito ay patuloy na binabago, patuloy na tinuturuan, Lord God, at patuloy na pinapalago sa aming mga pananampalataya, Lord God. Maraming salamat, Lord God, patuloy yung patatagin ang bawat isa, Lord God. And Lord, we do believe, Panginoon, for the victory, Lord God, that is awaiting us, Lord God. In the mighty name of Jesus, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Kayo po ang lagi namin pupurihan. Itataas, Lord God, sa aming mga buhay at wala na iba. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen and amen. This is the part of giving that we cannot avoid. It is the work of a Christian to help the church and to help the people. We cannot avoid this. It is included in our Christian walk. Okay. Giving is a meaningful only when it is an act of kindness and sincere heart with care. Ano ang care natin? Meron ba tayong care talaga sa church o sa needy? Natutulong tayo? This is our part. It is always in action, not in mouth or lips or tongue. If you want to make a difference, give with a sincere care. Sincere care, pagmamalasakit natin sa tao, sa natulungan sila, tulungan din ang maintenance ng church. Kasi ang church hindi magsasurvive kung walang support. When we offer or support the church in the greatest need of the people, it is a heartfelt connection to God. Nagkakaroon tayo ng connection sa God kasi nagkakaroon ng generosity ang ating puso by action. The role of a Christ follower, tayong Christ follower as a Christian, is to scatter seeds. Anong seeds? Yung ating planting na giving.
of love, truth, and resourcelessness in any way. Meron tayong love to help. Meron tayong love to support the people, especially the needy. Joy and generosity is combination. Combination yan. Magkaroon tayo ng joy and generosity sa pagtulong sa ating kapwa, sa pagtulong sa church. It is like a salt and pepper. Di ba pag nagluto tayo, merong salt? Makakakain ba tayo ng walang salt? Hindi. Kailangan natin ng salt at kung gusto pa nating sumarap, meron pang pepper. Kaya, yun din ang ating gagawin bilang Kristiyano. Remember, giving is more fulfilling than getting. Ewan ko kung nararamdaman nyo na ito na pag nag-give kayo, meron ba kayong fulfilled heart to give? Ask yourself. You can give without loving, but you cannot love without giving. We make a living by what we get. Diba? Nabubuhay tayo sa ating tinatanggap na provision ng Diyos. We make a life by what we give. Nagkakaroon ng buhay pagka tayo ay nagbibigay. Kung maligaya tayong magbibigay. 2 Corinthians 9:12. This service that you perform is not only supplying the needs of God's people, but it is also overflowing in many expression of thanks to God. Na-express natin ito sa Diyos dahil siya ay giver. Siya muna nagbigay sa atin kasi God loves us very much. Okay, ito lang ang ating hinihingi ng Diyos sa atin na magkaroon tayo ng expression of love and connection to God to give. Dito lang magkakaroon ng buhay ang ating pagiging Kristiyano to be a generous. Okay, thank you. Father God, thank you, Lord, for this giving that we pray, Lord, na ito ay nagkaroon ng impress or impact sa aming buhay. Father God, the Lords of heaven and earth, bless us to grow our heart in the grace of giving. Father God, bless us in giving, no expectation of return, but we believe too much that you are our provider. In Jesus' name, amen. Small grouping pa po tayo after this. So just want to welcome our two new guests, si Sister Maril Vic and Sister Princess. Can you stand up? Para makita natin. Welcome to this Life Church family. We're glad to see you here. Amen. Okay, tayo po lahat ay tumayo at tayo rin aawit po ng mga papuri at magsamba. Kanina po si Pastora, marami po siyang sinabi. Pero meron lang akong dalawang bagay na narinig sa kanya, yung sinasabing visible and invisible. Alam niyo po sa buhay natin, pagka tayo po'y natingin talaga sa mga visible, pwede po talaga tayong manghina. Amen? Pero kung tayo po'y natuon sa invisible sa Diyos, na ating pong pinagtitiwalaan, pwede po talaga tayong magkaroon po talaga ng pagkatagumpay. At ang makita po dito, yung pong Diyos ni David, Diyos din po natin. Amen. Kaya mararamdaman po talaga natin yung Diyos na ito ay ating pong kasalamatan at bigyan ng papuri at pagsamba. Amen! Hallelujah! Come on, let's clap our hands.
remain standing for our closing prayer. Yes, so God, salamat, Lord God, sa pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. Salamat, Lord God, sa mga salita, Panginoon, na patuloy nyo kaming pinupuspos, Lord God, for our correction, Panginoon, for our growth, Lord God. Maraming salamat sa pagsama, Panginoon, ng inyong Santong Espiritu, Lord God, sa bawat isa sa amin sa umagang ito, Lord God. Thank you, Lord, for everything, Panginoon, na ginagawa niyo sa amin, Lord God. And Lord, as we close, Panginoon, this prayer, Lord God, dalangin ko na yung protection ninyo, Panginoon, yung guidance ninyo, Lord God, ang siyang makasama namin, Lord God, ng bawat isa sa amin, Lord God, hanggang sa paglabas po namin, Panginoon, ng inyong bahay panambahan, Lord. Lord, we pray, Panginoon, whatever we hear, Panginoon, whatever we heard, Lord God, this morning, Panginoon, tumimo ito, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon, at maging katatagan, Panginoon, magpatatag, Panginoon, sa buhay namin bilang Kristiyano, Lord God. Maraming salamat, Lord God. May your peace, your love, your joy be upon each and every one of us, Lord God, today, tomorrow, and forever, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, muli. Kayo nga po ang patuloy naming pupurihin, sasambahin at dadakilain sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen and